Sa simula ng kabanata, makikita natin si Genichi Sojo na sinusuri ang mga kalaban niyang miyembro ng Kamunabi. Bagamat kinikilala niya ang kanilang kakayahan bilang isang elite na unit, malinaw na gusto pa rin niyang makalaban sina Shiba at Azami upang lubos niyang masubukan ang tunay na kapangyarihan ng kanyang enchanted blade na Cloud Gouger. Habang naghahanda ang magkabilang panig, ginagamit ni Harima ang kanyang sorcery upang lumikha ng malalaking tipak ng lupa na lumulutang sa himpapawid. Ang layunin nito ay gawing aerial battlefield, ang lugar ng laban, upang maiwasan ang pagkasira ng lungsod at maprotektahan ang mga sibilyan. Mula pa lamang sa bahaging ito ay makikita na kung gaano kaseryoso at kaplano ang operasyon ng Kamunabi laban kay Sojo. Pagkatapos, nito ay bumalik ang kwento sa isang flashback sa bubong ng ospital kung saan pinaplano ni na Chihiro, Shiba, Azami at ng Anti-Cloud Gouger Special Forces ang kanilang magiging taktika. Dito ipinaliwanag ni Chihiro ang tatlong pangunahing kakayahan ng Cloud Gouger. Una ang Yui, na lumilikha ng yelo para sa depensa at pag-atake. Ikalawa na rin ang Kou, na naglalabas ng tubig na maaring gamitin bilang pantakip o panggulo sa kalaban. At ang ikatlo ay ang Mei, isang napakamapaminsalang kidlat na kayang pumatay sa isang iglap. Bagamat tila simpleng impormasyon lamang ito, napakahalaga ng mga detalye dahil si Chihiro ang isa sa kakaunting taong nakalaban mismo si Sojo at nakaligtas upang maibahagi ang mga kahinaan at ugali ng kanyang kalaban. Habang nagpapatuloy ang pagpupulong, ipinapaliwanag ng Kamunabi na hindi nila maaaring ilaan ang lahat ng kanilang lakas laban lamang kay Sojo. Mayroon pa silang ibang banta na kailangang bantayan, kabilang ang Rakuzaichi at ang misteryosong grupong Hishaku. Dahil dito, ang espesyal na unit lamang ang ipinadala upang harapin si Sojo. Mula rito ay makikita na mas malaki pa ang mundo ng Kagurabachi kaysa sa simpleng paghihiganti ni Chihiro. Maraming puwersang gumagalaw sa likod ng mga pangyayari at ang laban kay Sojo ay isa lamang bahagi ng mas malaking digmaan na paparating. Sa kasalukuyang oras ng kwento, nagsisimula na ang totoong bakbakan habang nananatili sina Harima at Kazan sa likuran upang suportahan ang grupo. Ang apat na iba pang miyembro ay sabay-sabay na sumusugod. Kay Sojo, agad na napansin ni Sojo ang kanilang taktika. Alam niyang nilikha nila ang aerial battlefield upang limitahan ang pinsala sa paligid at bigyan ang kanilang sarili ng kalamangan. Ngunit sa halip na mataranta, ngumiti lamang siya at tila nasasabik pa sa hamon. Kaagad niyang pinakawalan ng isang mabilis na Mei. Ngunit nagawa itong harangin ni Harima gamit ang pader ng lupa. Ipinakita nito na hindi basta-bastang kalaban ang espesyal na unit at handa sila sa halos lahat ng galaw ni Sojo. Kasunod nito ay isang serye ng mabilis at magkakaugnay na pag-atake mula sa Kamunabi. Sumugod si Kugara gamit ang kanyang kakayahang gawing metal ang kanyang mga braso, habang si Hagiwara naman ay naghagis ng mga kutsilyo mula sa ibang direksyon. Sinubukan ni Sojo na depensahan ang sarili gamit ang Yui at nakagawa siya ng pader ng yelo upang pigilan ang mga patalim. Ngunit hindi niya inaasahan na gagamitin ni Hagiwara ang kanyang sorcery upang itulak palalo ang mga kutsilyo at mabutas ang yelo. Kasabay nito, bumagsak mula sa itaas si Kasahara upang durugin siya. Bagamat nagawa pa ring umiwas ni Sojo, nagsimula na niyang mapansin na hindi basta-bastang pag-atake ang ginagawa ng kanyang mga kalaban. May malinaw silang plano at tila alam nila ang bawat galaw na maaari niyang gawin. Muling bumalik ang kwento sa flashback kung saan inihayag ni Chihiro ang pinakamahalagang impormasyon tungkol sa Cloud Gouger. Ipinaliwanag niya na may kakayahan si Sojo na mag-charge ng kanyang mga atake upang mas lumakas ang mga ito. Kapag lubos na na-charge ang isang Mei, halos imposibleng mabuhay ang sinumang tamaan nito. Dahil dito, ang unang hakbang ng Kamunabi ay ang walang tigil na pag-atake upang hindi mabigyan ng pagkakataon si Sojo na mag-charge. Ngunit may mas malalim pa palang plano si Chihiro. Alam niyang matalino si Sojo at kalaunan ay makakahanap ito ng paraan upang makapag-charge pa rin ng kanyang sandata. Kaya't inisip niya ang susunod na hakbang bago pa man ito mangyari.
Sa gitna ng laban, nagpasya si Sojo na gumamit ng ibang taktika. Sa halip na direktang mag-charge, ginamit niya ang Ko upang basain ang buong paligid at ang mga kalaban niya. Pagkatapos ay pinakawalan niya ang isang mabilis na Mei dahil sa tubig, naging mas epektibo at mas eksakto ang pagdaloy ng kidlat. Kaya natamaan ang mga miyembro ng Kamunabi. Sa unang tingin ay parang malaking tagumpay ito para kay Sojo. Bumagsak ang kanyang mga kalaban at nagkaroon siya ng pagkakataong simulan ang pag-charge ng kanyang pinakamalakas na atake. Ngunit dito lumabas ang tunay na galing ni Chihiro bilang strategist. Sa flashback ipinaliwanag ni Chihiro na inaasahan niyang gagamitin ni Sojo ang kombinasyon ng Ko at Mei. Ang nakakagulat pa nga ay sinabi niyang hayaan nilang tamaan sila ng mas mahinang bersyon ng atake. Nagulat ang mga miyembro ng unit sa mungkahing ito, ngunit ipinaliwanag niya na ang layunin ay manipulahin si Sojo upang gamitin ang kanyang pinakamalakas na charge sa eksaktong oras na gusto nila. Ayon kay Chihiro, pagkatapos gumamit ng fully charged, Mei ay magkakaroon ng maikling cooldown ng sandata. Sa loob ng maikling sandaling iyon, magiging mahina at bukas sa pag-atake si Sojo. Ito ang pagkakataong hinihintay ng Kamunabi upang pabagsakin siya. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan. Abang halos tapos nang mag-charge si Sojo, iniutos ni Hagiwara sa kanyang mga kasama na tumalon. Sa sandaling pinakawalan ni Sojo ang kanyang pinakamalakas na Mei, ginamit naman ni Hagiwara ang kanyang sorcery pababa sa lupa. Dahil dito, ang tubig at enerhiya sa paligid ay naitulak sa kakaibang direksyon. Ang kidlat na dapat sana'y tumama sa mga miyembro ng Kamunabi ay kumalat lamang sa tubig at nawalan ng saysay. Ang mismong kombinasyon ng Ko at Mei na ginamit ni Sojo upang makalamang ay siya ring naging dahilan ng kanyang pagkakamali. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang kanyang pinakamalakas na alas ay naging walang silbi. Habang natutulala si Sojo sa nangyari, agad na sumugod ang tatlong miyembro ng Kamunabi upang samantalahin ang opening na kanilang nilikha. Doon napagtanto ni Sojo na ang lahat ng ito ay hindi simpleng pagkakataon. May isang tao na nakahula sa kanyang mga galaw at naghanda ng perpektong kontra sa bawat hakbang niya. At ang taong iyon ay walang iba kundi si Chihiro. Ang eksenang ito ay mahalaga dahil ipinakita nito na si Chihiro ay hindi lamang isang mahusay na mandirigma. Isa rin siyang matalinong strategist na may malalim na kaalaman tungkol sa Enchanted Blades. Dahil sa mga natutunan niya mula sa kanyang ama, sa huling bahagi ng kabanata, lumipat ang eksena kay Chihiro mismo. Matapos makakuha ng impormasyon mula sa isang gwardya, nalaman niya ang lokasyon ng laboratorio kung saan nakakulong si Char. Dahan-dahan, siyang nakapasok sa loob ng kuta at nakarating sa lugar kung saan naroon ang mga bantay. Habang nakatanaw siya mula sa itaas, naalala niya ang isang mahalagang aral mula sa kanyang ama na si Kuni Shigeru Kuhira. Ayon dito, ang tunay na potensyal ng mga Enchanted Blade ay hindi nakapirmi. Ang kanilang mga kakayahan ay maaring magbago depende sa gumagamit. Ang ideyang ito ang nagsisilbing pinakamatinding teaser ng kabanata dahil ipinahihiwatig nito na may mas mataas pang antas ng kapangyarihan, ang mga Enchanted Blade na hindi pa natin nakikita. Sa kabuuan, ang Chapter 13 ay hindi lamang isang aksyong kabanata. Isa rin itong pagpapakita ng talino, paghahanda at teamwork. Habang ipinakita nito ang lakas ni Sojo bilang isang nakakatakot na kontrabida, mas lalo naman nitong pinatunayan na si Chihiro ay hindi simpleng naghihiganti lamang. Isa siyang mandirigmang marunong mag-isip ng ilang hakbang sa unahan at ang kanyang kaalaman tungkol sa Enchanted Blades ay maaaring maging susi upang mabago ang takbo ng buong digmaan sa hinaharap.